Magandang umaga mga kapatid. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan sa kanya-kanya nating mga tahanan. Welcome to the 8:30 worship service ng Bread from Heaven Christian Fellowship. 8 buwan na tayong umiiwas dito sa COVID-19. Itong nakaraang araw, may magandang balita tungkol sa 2 bakuna na matagumpay na sinusubok sa Amerika. Subalit, maghihintay pa tayo ng konti. Kaya patuloy tayong mag-iingat at aasa na matatapos din itong pandemya. Habang nandyan tayo sa topic ng pag-asa, nais ko kayong isama dito sa pagbasa ng banal na salita. Dito sa Romans chapter 8 verses 22 to 25. So kung dala niyo yung mga Biblia niyo, buksan niyo ito sa Romans 8:22 to 25. Basahin natin sa Tagalog sa Magandang Balita Biblia. Alam nating hanggang ngayon ay dumaraing ang sangnilikha dahil sa matinding hirap ng tulad ng isang nanganganak. At hindi lamang ang sangnilikha, kundi tayong mga tumanggap na ng Espiritu bilang unang kaloob mula sa Diyos, ay dumaraing din habang hinihintay natin ang paghahayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos at ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Verse 24. Naligtas tayo dahil sa pag-asang ito. Ngunit hindi yon matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan, sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nakikita na niya. Ngunit kung umaasa kayo sa hindi natin nakikita, umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin iyon ng buong tiyaga. Alam niyo, libo-libong mga bata ang nasa mga bahay ampunan dito sa ating bansa. Naghihintay sila ng aampon sa kanila para dalhin sila sa isang tahanan na permanente at ligtas. At sa usaping spiritual, tayong mananampalataya ay katulad din nila. Nang tanggapin natin si Jesus, inampon tayo ng Diyos para maging mga anak niya. Mahirap mabuhay sa mundong ito. Alam nating lahat yan. At tayo'y masasaktan. Sabi nga, panapanahon lang. Sabi ni Paul, may pag-asa tayong mapangahawakan. Papunta tayo sa isang lugar na wala ng sakit, kapighatian, tukso, at kalungkutan. Kaya ngayong umaga, magdiwang tayo, purihin at pasalamatan natin ang ating Ama dahil itinanim niya ang pag-asang ito sa ating mga puso. Tayo manalangin. Aming Ama, makapangyarihan sa lahat. Wala kayong katulad, isa kayong Diyos na mapagmahal at puno ng habag, hindi madaling magalit at pag-ibig ay wagas. Panginoon, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tenga, ni hindi pa sumasagi sa aming mga isip ang mga inihanda nyo para sa mga umiibig sa inyo. Salamat po na matutupad ang iyong kalooban dito sa lupa sa magitan ng pagbabalik ng iyong anak upang tuparin ang iyong pangako ng pag-ampon sa amin. Na kami may tirahang matibay, masaya sa habang panahon. Maraming salamat sa iyong bugtong na anak na si Jesus, na aming Panginoon na naghandog ng kanyang buhay upang iligtas kami sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat kami sa iyong kaharian. Punin po ninyo kami ng awa at habag para sa mga nangangailangan. Walang matiran at mga nasasaktan bunga ng kalamidad na dumaan at umiiral na pandemya.
Humihingi kami ng kapatawaran, Panginoon, sa aming mga paglabag sa inyong kalooban. At kami umaasa na patatawarin niyo kami at lilinisin sa lahat ng aming kasalanan, sapagkat ikaw ay tapat at matuwid. Sa aming mga himig, mabigyan po sana namin kayo ng kaluguran sa pangunguna ng aming praise and worship team. Hipuin po ninyo ang kanilang mga talento at instrumento para sa inyong kaluwalhatian. Pagpalain din po ninyo ang aming mahal na pastor upang maibahagi niya ang mga mahalagang katotohanan na nais niyong iparating sa amin upang magbigay lakas sa mga pinanghinaan ng loob at makapagpatatag sa aming mga pananampalataya. Hinihiling po namin ang lahat ng ito sa makapangyarihang pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoon na si Jesus. Amen. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng
magunawan, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas itong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunawan, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mong alay sa amin noon hanggang ngayon, dakila ka, O Diyos. Magandang umaga sa inyong lahat. Tayo ay manalangin. Ama namin na nasa kalangitan, we come before your holy presence, O God, parang idulong sa iyo ang aming panalangin. Salamat, O Diyos, sa pagkakataon na binigay mo sa amin na ikaw ay sambahin sa gitna ng pandemic na ito. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa lahat sa amin. Panginoon, gabayan mo ang iyong tigapagsalita, parang ang aking bibig kasin, Panginoon, ay sa iyong kalooban lamang at walang iba pa. At Lord, panalangin ko rin, Panginoon, na buksan mo ang mga puso at pag-iisip ng lahat ng makikinig ng iyong salita, parang mga ito ay manahan sa kanilang puso at ito ay magbunga ng fruit to everlasting. Again, Lord God, sa lahat ng pangyayari, ikaw ay mabigyan ng papuri at parangal. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ngayong linggo, pang-apat na linggo ng Nobyembre, ipagpapatuloy natin ang pag-aaral ng aklat ng Matthew. Ang paksa natin ay Matthew 26. Ang Matthew 26 ay binubuo ng 71 verses, ngunit ang babasahin lang natin ngayon ay verses 1 to 30 lamang. Babasahin natin ang iba sa pagpapatuloy ng ating mensahe. Pangungunahan ko kayo sa pagbasa ng Matthew 26, 1 to 30. Matthew 26, verse 1. Matapos ituro ni Jesus ang lahat ng ito, sinabi niya sa kanyang mga alagad, gaya ng alam ninyo, 2 araw na lamang at Pasko na, Passover feast. Ang anak ng tao ay ipagkanulo upang ipako sa krus. Ang mga punong pari at ang mga pinuno ng bayan ay nagkakatipon-tipon noon sa palasyo ng pinakapunong pari na si Caiaphas. Binalak nilang ipadakip si Jesus ng lihim at ipapatay. Ngunit sinabi nila, huwag sa kapistahan, baka magkagulo ang mga tao. Noong nasa Bethany si Jesus sa bahay ni Simon na kitungin, lumapit sa kanya ang isang babaeng may dalang sisidlang alabastro na puno ng
napakamahal na pabango. Ibinuhos ito sa ulo ni Jesus habang siya ay nakaupo sa may hapag. Verse 8. Nagalit ang mga alagad nang nakita ito. Bakit inaksaya ang pabango? Tanong nila. Maipagbili sana iyon sa malaking halaga at maibigay sa mga mahihirap ang pinagbilihan. Verse 10. Alam ni Jesus ang iniisip nila, kaya't sinabi niya, bakit ninyo ginugulo ang babaeng ito? Mabuting bagay ang ginawa niya sa akin, sapagkat palagi ninyong nakakasama ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo makakasama palagi. Binuhusan niya ako ng pabango bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Tandaan ninyo, saan mang ipangaral ang magandang balita sa buong mundo, babanggitin ang ginawa niyang ito bilang alaala sa kanya. Verse 14. Si Judas Iscariot, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong pari. Ano ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayo madakip sa Jesus? Tanong niya. Noon binayaran nila si Jesus ng 3 pirasong pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang ipagkanulo si Jesus. Verse 17. Dumating ang unang araw ng pista ng tinapay na walang pampaalsa. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, saan po ninyo nais na maihanda kami ang punong pangpaskwa? Verse 18, sumagot siya, puntahan ninyo sa lungsod ang isang tao at sabihin ninyo sa kanya, ipinapasabi po ng guro na sumapit na ang kanyang oras. Siya at ang mga alagad ninyo sa bahay ninyo kakain ng hapunan ng Pampasko. 19. Sinunod ang mga alagad ng utos ni Jesus at dooy inihanda nga nila ang hapunang Pampaskwa. Verse 20. Nung gabing iyon, dumulog sa hapag si Jesus kasama ang 12. Sinabi ni Jesus, sabang sila'y kumakain, tinitiyak ko sa inyo, ako'y ipagkanulo ng isa sa inyo. Verse 22. Nanlumo ang mga alagad at isang nagtanong sa kanya, hindi ako yun, di po ba Panginoon? Verse 23. Sumagot si Jesus, ang kasabay kong magsawsaw sa mangkok ng siyang magkanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao, ayan sa nakasusulat tungkol sa kanya. Subalit, nagkabag-habag ang taong magkanulo sa kanya. Mabuti pa, sa taong yon, ang hindi siya ipinanganak. 25. Si Judas na nagkanulo sa kanya ay tinanong din, Guro, ako po ba? Sinagot ni Jesus, ikaw ang nagsabi niyan. Pansinin natin, ang tawag ni Judas kay Jesus ay Guro. Samantalang, ang tawag ng mga ibang alagad sa kanya ay Panginoon. Verse 26, habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinaghati-hati niya iyon. Ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo ito at kainin. Ito ang aking katawan. Verse 27, pagkatapos, dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, kayong lahat ay uminom nito, sapagkat ito ang aking dugo na katibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugo, ibinuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Sinabi ko sa inyo, hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggang sa araw na inumin kong panibago na kasalo ninyo sa kaharian ng aking Ama. At pagkaawit ng isang himnos, sila'y nagpunta sa bundok ng mga olibo. Purihin ang pagbasa ng buhay na salita ng Diyos. Mga kapatid, natapos na
natin ang pag-aralan ang chapter 1 to 25 ng aklat ng Matthew. Dito sa chapter 26 ay mapag-aaralan natin ang mga pangwakas na paghanda sa pagpako at pagkamatay ni Kristo Jesus sa krus. Natapos na ang ministry ni Jesus Christ na nag-umpisa sa chapter 1 hanggang sa chapter 25, kung saan ay ating natutunan na siya ay ipinanganak, tinukso ni Satanas, nabautismuan, nagturo tungkol sa kaharian ng Diyos, nagpagaling ng mga may sakit, nagpalaya ng mga demonyo, nagpakain ng maraming tao, binuhay ang ibang mga patay, nagpakalma ng bagyo, at iba pang sari-saring nagpapakita ng kanyang kapangyarihan na ang Diyos lamang ang makakagawa. Maraming tao ang sumunod sa kanya. Dito rin nagalit sa kanya ang mga namumuno ng mga Hudyo. Gusto nilang patayin si Kristo Jesus. Naghanda sila na isagawa nito, at alam na natin na naisagawa ang paghusga, pagpako at pagkamatay ni Jesus sa krus. Matanong ko kayo, mga kapatid, ano ba ang pananaw ninyo sa pagkahusga, pagdurusa, pagkapako at pagpatay kay Kristo sa krus? Si Jesus ba ay biktima ng ang mga pangyayari? Is Jesus the victim of circumstances? O kaya, siya ba ay may control sa lahat ng nangyari? Is He in control of all these circumstances? Ang ating proposition, ang ating paksa, ang lahat ng mga nangyari patungo sa pagkapako at pagkamatay ni Kristo Jesus sa krus ay kanyang kontrol na aayon sa kalooban ng Diyos. Ulitin ko, ang lahat ng mga pangyayari patungo sa pagkapako at pagkamatay ni Kristo Jesus sa krus ay kanyang kontrol, kanyang kalooban ito lahat ng Diyos. Inihanda ang pagpapako at pagkamatay ni Kristo sa krus. Ano-ano ang pangwakas na paghanda sa pagpapako at pagkamatay ni Kristo Jesus upang tubusin ang kasalanan ng mga at magkaroon ng buhay na walang hanggan ang kanyang mga pinili at tinawag? Ang unang punto ng ating mensahe ay, number 1, paghanda ni Kristo sa kanyang pagkapako at pagkamatay sa krus. Inihayag ni Jesus sa kanyang mga alagad na panahon na upang kanyang isagawa ang kanyang pangunahing misyon sa pagpunta dito sa mundo. Ang ipako siya sa krus at mamatay para tubusin ng kasalanan ang mga pinili ng Diyos na ibinigay sa Kanya. Ito ay mababasa natin sa chapter 26, 1 and 2. Natapos na ang ministry ni Jesus sa mundo. Panahon na upang gawin at tuparin niya ang kanyang pangunahing layunin sa pagpunta dito sa mundo. Sa araw na iyon, araw ng Huwebes, sinabi niya sa kanyang mga alagad na sa loob ng 2 araw, kinabukasan ay Pasko na. Passover celebration na. Siya ay ipagkanulo, ibitray upang ipako at mamatay sa krus. Matanong natin mga kaibigan, mga kapatid, ano ba ang Passover? Ang Passover ay nangyari sa lumang tipan sa aklat ng Exodus noong pang-10 salot, 10th plague na ginawa ng Diyos para mapalaya ang Israelita sa pagkaalipin sa Ehipto. Paano ba naalipin ang Israel sa Ehipto? Mababasa natin sa Exodus
mula sa chapter 1 kung paano naging alipin ang Egypt ng mga Israelites. Ang Israel ay galing sa angkan ni Jacob na apo ni Abraham kay Isaac na anak na kanyang anak. Ayon sa Genesis chapter 32 verse 28, pinalitan ng Diyos ang pangalan ni Jacob ng Israel noong nakipagbunuan siya sa Diyos at siya ay nagtagumpay. Nalaman natin sa Genesis chapter 37 hanggang 47 na dahil sa pagtuyot at kawalan ng pagkain sa kanilang bayan, napunta ang buong angkan ni Jacob ang Israel sa Egypt na noon ay sagana ng pagkain sa pamamagitan ng kanyang paboritong anak na si Joseph, na noon si Joseph ay naging pangalawa sa Pharaoh na namumuno ng bayan ng Egypt. Napag-alaman din natin sa aklat ng Exodus mula sa chapter 1 na lumago ang angkan ng mga Israelita, nagkaroon ng bagong hari ng Egypt na hindi kilala si Joseph. Napansin ang bagong hari, ang lubos na paglago ng mga Israelita at tinuring nila ito na panganib sa Ehipto. Kaya ang ginawa nilang alipin ang mga Israelita. Ginawa nila silang slaves ng bagong hari sa pamumuno ng mga Egyptians. Pinahirapan sila, minaltrato sila, nawalan sila ng karapatan. Sa Exodus chapter 2 verse 23 at susunod na talata, nalalaman din natin na nanalangin at dumaing ang mga Israelita sa Diyos sa kanilang paghihirap bilang alipin. At narinig ng Diyos ang kanilang panalangin at karaingan. Tunay nga, mga kapatid, ang Diyos ay nakikinig ng panalangin. Tinawag ng Diyos si Moses sa pamamagitan ng burning bush, lumiliyab na puno, ngunit hindi nasusunog. Inutusan ng Diyos si Moses sa Genesis chapter 3 verse 10, napuntahan niya ang Pharaoh ng Egypt na palayain ang Israelita sa Ehipto at dalhin sa promised land na inilaan ng Diyos sa kanila. Noong una, tumutol si Moses dahil maraming siyang pagkukulang. Una dito ay kakulungan sa pananalita. Ipinangako ng Diyos kay Moses na susubaybayan siya at bibigyan ng kakayahan. Bukod dito ay isasama niya ang kanyang kapatid na si Aaron. Pangako ng Diyos na kung sinuman ang kanyang tatawagin ay bibigyan niya ng kakayahan. Ulitin ko, pangako ng Diyos na kung sinuman ang kanyang tatawagin ay bibigyan niya ng kakayahan. Pumunta nga si Moses kasama si Aaron sa Ehipto kay Pharaoh at sinabi sa kanya ang utos ng Diyos na palalayain ang mga Israelita sa Egypt at pupunta sa lupa na ipanangako ng Diyos sa kanila. Hindi pumayag ang Pharaoh na palayain ang mga Israelita. Sa halip ay lalo silang pinahirapan. Para pumayag ang Pharaoh, dinalhan ng Egypt ng Diyos sa pamamagitan ng Moses ang sari-saring salot, sari-saring mga plagues. Ang unang salo ng Diyos sa pamamagitan ni Moses ay gawing dugo ang tubig ng Nile. Sa harap ng Pharaoh, sa salita ng Diyos sa pamamagitan ni Moses, naging dugo ang tubig ng Nile. Naging maamoy ang tubig, hindi mainom, hindi magamit na pampaligo o panglinis man lamang. Nagkamatay ang mga isda. Ngunit, hindi natinag, hindi pumayag ang Pharaoh na palayain ang mga Israelita.
lalong nagmatigas ang Pharaoh. Kaya sinundan ng Diyos ang ikalawang salot sa pamamagitan ni Moses, ang pagkaroon ng maraming palaka sa Ehipto, sa lahat ng sulok ng kanilang mga kabahayan, pati ang palasyo ni Pharaoh, nagkaroon ng mga palaka. Nabahala ang Pharaoh at tinawag si Moses at humingi na ipanalangin niya na alisin ng Diyos ang mga palaka at palayain ang mga Israelita. Nanalangin si Moses at naalis ang mga palaka. Ngunit, nung nawala ang mga palaka, ay binawi ang pangako at hindi niya uli pinayagan na palayain ang mga Israelita. Nasundan ito ng mga 7 pang salot, salot ng niknik, salot ng langaw, salot ng pagkamatay ng mga hayop, salot ng pigsa, salot ng ulan ng yelo, at ang pangsiyam ay salot ng kadiliman. Sa lahat ng mangsyam na salot na dinala ng Diyos sa Ehipto sa pamamagitan ni Moses, hiningi ng Pharaoh kay Moses na manalangin sa Diyos na maalis ang mga ito at ipangnangako na papalayain ang mga Israelita sa pagkaalipin at malaya na makaalis sa Ehipto. Ngunit, pagkatapos na mawala ang salot, ay babaliin ulit ng Pharaoh ang pangako at hindi palalayain at paalisin sa Ehipto ang mga Israelita. Kaya, sa pang-10 salot, ipapadala ng Diyos ang salot ng pagkamatay ng mga panganay na anak ng Ehipto sa at kanilang mga hayop. Para maipapatupad na ito, inutos ng Diyos kay Moses na sa ika-10 araw, 10th day, ng buwan na iyon, bawat pamilya ng Israel ay maghanda ng tupa ng 1 taon at walang kapintasan. At sa ika-14, 14th day, na araw na iyon, sa buwan na iyon, sa takip siling, papatayin ang tupa at iipunin ang dugo. Ipahid ang dugo sa balangkas ng mga pintuan ng mga bahay, ihawin at kainin ang tupa sa gabi. Sa gabing iyon, dadaan ang Diyos sa pamamagitan ng anghel ng kamatayan sa lahat ng kabahayan ng Ehipto. Sa lahat ng bahay na walang bahid, ang dugo ng balangkas ng pintuan, papatayin niya ang lahat ng panganay na anak na lalaki ng tao at hayop. Ngunit, sa lahat ng bahay ng mga Israelita na may bahid ng dugo ang balangkas ng pintuan, lalampasan ng anghel ng kamatayan ang Diyos ang mga ito. God's angel of death will pass over the houses of the Israelites with blood on their doorframes. Walang papatayin at walang sakuna na mangyayari sa kanila. Nangyari nga ang sinabi ng Diyos kay Moses. Sa gabing iyon, nagkaroon ng malakas na iyakan at paghihinagpis sa buong Egypt, pati ang palasyo ng Pharaoh. Lahat ng pamilya ng Egyptians, pati ang Pharaoh, ay namatay ng panganay. Sa gabing iyon, tinawag ng Pharaoh si Moses at sinabi na pinalalayan niya ang Israel na aalis ng Ehipto. Agad-agad, umalis ang Israel sa Egypt. Kulang-kulang na 600,000 na kalalakihan maliban sa mga babae at bata ang napalaya at umalis sa Ehipto. Ang pagtira ng Israel sa Egypt ay 430 years. Ayon sa mga historians, nangyari ang Passover
ng 1446 before Christ. Iniutos ng Diyos na ang araw na ito, ang Passover, ang Paskwa, ay patuloy na ipagdiriwan ng Israel. Hanggang ngayon, patuloy na pinagdiriwang ng Israel ang Passover. Ang Passover ay pinagdiriwan din ni Jesus at kanyang mga alagad. Ang Passover ay foreshadow, anino, ng pagpapalaya at pagkaalipin sa kasalanan at pagpapalaya din sa kamatayan na dulot ng sa kasalanan ang mga tunay na Israel. Ayon sa Romans chapter 9 verse 6, ang mga tunay na Israel ay mga mananampalataya sa seed of Abraham na walang iba kundi si Jesus Christ. Ganon din. Ang tupa na pinatay sa Passover ay type or uri ng ating Panginoong Hesus sa kanyang pagbuhos ang kanyang dugo at pagkamatay sa krus. Ang ating Panginoong Hesus ay the Lamb of God, tupa ng Diyos, na ikinatawan, inirepresent ng tupa na pinatay sa unang Passover. Ang mga mananampalataya kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng kanyang dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggang. Mamatay man sila, ngunit sila ay mabubuhay muli. Si Jesus, kasama ang kanyang mga alagad, ay ipinagdiriwang ang Pasko ng Passover. Naghanda sila ng huling hapunan, ang Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad. Ito ay mababasa natin sa verse 17 to 19 at iba pa. Dumating, verse 17 and 19. Dumating ang unang araw ng pista ng tinapay na walang pampaalsa, Feast of the Unleavened Bread. Araw ng Huwebes, Thursday. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, saan po ninyo nais na maghanda kami ng hapunang Pampaskwa, ng Passover? Sumagot siya, puntahan ninyo sa lungsod ang isang tao at sabihin sa kanya, ipinasasabi po ng guro na sumapit na ang kanyang oras. Siya at ang mga alagad niya'y sa bahay ninyo kakain ng hapunang Pampaskwa. Sinunod ang mga alagad ang utos ni Jesus at dooy inihanda nga nila ang hapunang Pampaskwa ng Passover meal. Dito, inihayag ni Jesus na siya ay ipagkanulo. Verse 20 to 25. Nung gabing iyon, gabi ng Huwebes, Thursday evening, dumulog sa hapag si Jesus kasama ang 12. Sinabi ni Jesus na habang sila'y kumakain, tinitiyak ko sa inyo, ako'y ipagkanulo, ibitre ng isa sa inyo. Nanlumo ang mga alagad at isa-isang nagtanong, hindi ako iyon, di po ba Panginoon? Sumagot si Jesus, ang kasabay kong magsawsaw sa mangkok ay siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat tungkol sa kanya, subalit ang kahabag-habag na taong magkakanulo sa kanya, mabuti pa sa taong iyon ang hindi na siya ipinanganak. Si Judas na nagkanulo sa kanya ay nagtanong din, Guro, ako po ba? Sumagot si Jesus, ikaw ang nagsabi niyon. Nakasulat din sa John chapter 13, verse 25 to 30. Verse 25. Humilig ang alagad na ito sa dibdib ni Jesus at nagtanong, Panginoon, sino ba iyon? Verse 26. Siya ang taong aabutan ko ng tinapay ng aking
isinawsaw. Sagot ni Jesus. Nagsawsaw nga siya ng tinapay at ibinigay kay Judas na anak ni Simon Iscariot. 27. Nang natanggap ni Judas ang tinapay, pumasok sa kanya si Satanas. Sinabi ni Jesus kay Judas, gawin mo kaagad ang dapat mong gawin. Verse 30. Pagkatanggap ni Judas ng tinapay, kaagad siyang umalis. Gabi na noon. Tinukoy ni Jesus na si Judas Iscariot ang magkanulo sa kanya. Ngunit, ito ay hindi naintindihan ng ibang mga apostol. Inutusan din ni Jesus si Judas na gawin niya kaagad ang dapat niyang gawin. Agad umalis si Judas. Dito, sa huling hapunan, itinatag ng sakramento ng banal na hapunan. Ito ay mababasa natin sa verses 26 to 30. Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinaghati-hati nito. Ibinigay sa mga alagad ni Jesus, kunin ninyo ito, kainin, ito ang aking katawan. 27. Pagkatapos, dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos, at ibinigay yun sa kanila. Sinabi, kayong lahat ay uminom nito, sapagkat ito ang aking dugo na katibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugo, ibinuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Sinabi ko sa inyo, hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggang sa araw na inumin kong panibago ang kasalo ninyo sa kaharian ng aking Ama. Ang seremonya ng banal na hapunan ay naging sakramento. Isinulat ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 11, 23 to 25, verse 23. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y nagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso at iyon at sinabi, ito ang katawan na inihanda para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinumin ang kapang ito, ipahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoong hanggang sa kanyang muling pagparito. Sa Bread from Heaven Christian Fellowship, ginagawa natin ang sakramento ng banal na hapunan tuwing unang linggo ng buwan. At verse 30, at pagkaawit ng isang himno, sila'y nagpunta sa bundok ng Olibo. Sa bundok ng Olibo, nanalangin si Jesus sa Gethsemane. Ito ay mababasa natin sa verse 36 to 46. Isinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinawag na Gethsemane. Sinabi niya sa kanila, dito muna kayo manalangin, ako sa dako roon. Ngunit isinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo. Nagsimulang mabagabag ang at maghirap ang kanyang kalooban. Kaya't sinabi niya sa kanila, ako'y halos mamatay sa tindi ng kalungkutan. Maghintay kayo dito at samahan ninyo ako sa pagpupuyat. Lumayo siya ng konti, nagpatira pa, dumapa siya at nanalangin. At ito ang kanyang panalangin, Ama ko, kung maaari po, ilayo ninyo sa akin
ang kupang ito ng paghihirap. Ngunit, hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Alam ni Jesus ang napakatinding kahirapan na daranasan niya sa kanyang pagkapako at pagkamatay sa krus upang bayaran niya ang kamatayan na nararapat sa lahat ng mga tao at na ibinigay sa kanya ng Diyos dahil sa kanilang kasalanan. Hindi ang kanyang kasalanan dahil walang kasalanan si Jesus. Siya ay nanalangin sa Ama na nakadapa. Nanalangin siya na napakatiimtim. At ayon sa Luke chapter 22 verse 44, nanalangin siya na pinawisan siya ng dugo. Pinawisan siya ng dugo sa tindi ng kanyang panalangin. Ipinalangin at hiningi niya sa Diyos, Ama, kung maari ay huwag ituloy ang kanyang pagdurusa pagkatapos pagpapako sa krus, pagbuhos ng kanyang dugo at kamatayan. Ngunit, isinuko din niya ang sarili, hindi ang kanyang hiningi, kundi ang kalooban ng Diyos, ang siyang nangyari. Pagkatapos niyang nanalangin, bumalik at dumating na nga ng mga dadakip sa kanya na dinala ni Judas Iscariot. At dinakip si Jesus. Ito ay mababasa natin sa verse 47 to 56. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas na kabilang ng 12. May kasama siyang maraming tao na may dalang mga tabak na pamalo, isinugo sila ng mga punong pari ng mga pinuno ng bayan. Bago pa sila dumating doon, sinabi na ng taksil sa kanyang mga kasama, kung sino ang hahalikan ko, siya ang dakpin ninyo. Verse 49, nilapitan niya agad si Jesus at binati, magandang gabi po, Guro, saka hinalikan. Verse 50, sinabi sa kanya ni Jesus, kaibigan, gawin mo na ang sadya mo. Gawin mo na ang sadya mo. At siya'y nilapitan nila at dinakip. Verse 51, bumunot ng tabak ang isa sa mga kasama ni Jesus at tinaga ang utusan ng pinakapunong pari at natapyas ang tainga nito. Sinabi sa kanya ni Jesus, ibalik mo ang inyong tabak at sa lalagyan. Ang nabubuhay sa tabak ay tabak mamamatay. Verse 53, hindi mo ba alam na kung hihingi ako ng tulong sa aking Ama, ay padadalhan agad ako ng higit ng 12 batalyon ng mga anghel? Ngunit, paano matutupad ang mga kasulatan na nagsasabing ito ay dapat mangyari? Si Jesus ay Diyos at tao. Hindi niya kailangan ng tulong ng mga tao para iligtas ang sarili. Ngunit, ang pagdakip sa Kanya ay dapat mangyari dahil ito ay kalooban ng Diyos. Verse 55, pagkatapos sinabi niya sa mga tao, ako ba'y tulisan at naparito kayo may mga tabak at pamalo upang ako'y dakpin? Araw-araw nakaupo ako pagtuturo sa templo, ngunit hindi ninyo ako dinakip. Ngunit, verse 56, ngunit nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinulat ng mga propeta. Tumakas ang mga alagad at iniwan siyang mag-isa. Dinakip ng mga tao si Jesus at dinala sa mga namumuno ng Hudyo na naghahanda rin na pagpatay kay Jesus. Ito ang mga paghahanda ni Jesus Christ sa kanyang pagdurusa, pagpako at
pagkamatay sa krus. Ang pangalawang paghahanda ng pagpako at pagpatay kay Kristo ay paghanda ng mga namumuno ng Hudyo. Ito ay mababasa natin sa verses 3 and 5 at saka 57 to 68. Ang mga namumuno ng mga Hudyo ay galit kay Kristo Jesus at gusto siyang patayin. Ito ay mababasa natin sa verses 3 and 5. Verse 3. Ang mga punong pari at ang mga pinuno ng bayan ay nagkatipon-tipon noon sa palasyo ng pinakapunong pari na si Caiaphas. Binalak nilang ipadakip si Jesus ng lihim at ipapatay. Ang balak nilang patayin si Jesus ay lihim. Ngunit, verse 5, ngunit sinabi nila, huwag sa kapistahan, baka magkagulo ang mga tao. Kung dakpin at patayin si Jesus ay hindi sa Paskwa, kundi hindi sa Passover celebration na maraming mga tao. Gusto nilang isagawa ang pagpatay kay Jesus pagkatapos ng Passover. Ngunit, hindi ang balak ng mga namumuno na pagdakip sa pagpatay ni Kristo ang nasunod. Ang kalooban ng Diyos ang nasunod. Sa utos ni Jesus kay Judas, na gawing kaagad ang balak niya, pumunta si Judas kaagad sa mga namumuno at inalok sila na tulungan sila na dakpin si Jesus kapalit ang 30 na piraso ng pilak. Binayaran kaagad ang mga namumuno si Judas at agad sinamahan ang mga tao na dadakip sa kanya sa Gethsemane kung saan madalas manalangin si Jesus. Sa gabing iyon ng Huwebes, na pagkadakip kay Jesus, dinala siya kaagad sa bahay ni Caiaphas kung saan nagpupulong ang punong pari at mga namumuno ng Hudyo. Si Jesus, makikita natin dito na si Jesus sa harap ng kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Ito ay mababasa natin sa verse 57. Dinala si Jesus ng mga dumakip sa kanya sa bahay ni Caiaphas, ang punong pari, at doon nagkakatipon-tipon ang mga tagapagturo at ng kautusan at ang mga pinuno ng bayan. Naghanap ng paratang kay Jesus. Sakalang sila naghanap ng paratang kay Jesus. Ito ay nakasulat sa verse 59. Samantala, ang mga punong pari at buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo ay naghahanap ng maling paratang laban kay Kristo upang siya ay maipatay. Ngunit, walang mahanap na sapat na paratang kay Jesus. Ito ay nakasulat sa verses 60 and 61. Ngunit, wala silang nakita kahit na maraming humarap na sinungaling na saksi laban sa kanya. Sa wakas, may dalawang humarap at sinabi ng taong ito na kaya daw niyang gibain ang templo ng Diyos at muling itayo sa loob ng 3 araw. Sa paglilitis sa kanya, tahimik si Jesus. Hindi siya dumepensya. Ito ay nakasulat sa verse 62. Tumayo ang pinakapunong pari at sinabi kay Jesus, wala ka bang isagot sa paratang na ito laban sa iyo? Verse 63, ngunit hindi umimik si Jesus.
Sa tanong ng punong pare kung siya si Kristo, inamin ni Jesus na siya nga si Kristo. Ito ay mababasa natin sa verse 63b hanggang 64. Kaya't sinabi sa kanya ng punong pari, iniutos ko sa inyo sa ngalan ng Diyos na buhay, sabihin mo sa amin kung ikaw nga ang Kristo, ang anak ng Diyos. Sumagot si Jesus, kayo na ang nagsabi. Sinabi ko sa inyo na di magtatagal at makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanang kamay ng Diyos at dumarating na nasa alapaap. Sa katotohanan na siya si Kristo, si Jesus ay inakusahan ng blasphemy, hinatulan ng parusa ng kamatayan. Ito ay nakasulat sa verse 63. Kaya't sinabi sa kanya ng punong pari, iniuutos ko sa inyo sa ngalan ng Diyos na buhay, sabihin mo sa amin kung ikaw nga ang Kristo, ang anak ng Diyos. Sumagot si Jesus, kayo ay nagsabi. At sinasabi ko sa inyo na di magtatagal at makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos at dumarating na nasa alapaap. Verse 65, pagkarinig nito, pinunit ng pinakapunong pare ang kanyang damit at sinabi, nilapastangan niya ang Diyos. Hindi na natin kailangan ang mga saksi. Narinig ninyo ngayon ang kanyang paglalapastangan. Ano ang pasya ninyo? Sumagot sila, dapat siyang mamatay. Dapat siyang mamatay. Dinuraan nila si Jesus sa mukha at pinagsusuntok. Pinagsasampal naman siya ng iba. Verse 68, at kinutya, Hoy Kristo, hulaan mo kung sino ang sumampal sa iyo. Ang punong pare at lahat ng namumuno sa mga Hudyo noon hanggang ngayon ay hindi naniniwala na si Jesus ay si Kristo, ang Mesaya na magpapalaya sa mga tunay na Israel, sa mga namumuno ng Israel. Ang pag-amin ni Jesus na siya si Kristo ay isang blasphemy, panglapastangan sa ngalan ng Diyos. Ayon sa Leviticus chapter 24 verse 16, sa batas ng Hudyo, ang parusa ng blasphemy ay kamatayan. Dahil ang mga namumuno ng mga Hudyo ay hindi naniniwala na si Jesus ay si Kristo, ang pag-amin niya na si Kristo ay pagpapalastangan sa Diyos, isang blasphemy. Hinatulan siya ng mga namumuno ng kamatayan sa gabing iyon, madaling araw ng Biyernes, araw ng Passover, araw na dapat siyang mamatay ayon sa kalooban ng Diyos. Jesus Christ allowed the Jewish leaders to try him unjustly. They tried him without specific charges. They were looking for any charge during the trial. They tried him and pronounced judgment on him at night against judicial rules even by the Jews at the time of Jesus. He suffered injustice so that his people whom he called are justified. Naghanda ang mga namumuno na patayin si Jesus, ngunit hindi sa kanilang mga balak ang nasunod, ngunit ang kalooban ng Diyos. Napag-aralan na natin ang paghanda ni Jesus at ang mga namumuno ng Hudyo na sa pagkapako at pagkamatay ni Jesus sa krus. Ang pangatlong paghanda ay si Mary. Paghanda ni Mary. Ito ay mababasa natin sa verse 6 and 13. Mababasa natin na binuhusan ni Mary ang pabango si Jesus. Verse 6 to 7. Noong nasa Bethany, si Jesus sa bahay ni Simon na kitungin, lumapit sa kanya ang isang babae.
Marami ang naniniwala ng babaeng tinuto ay si Mary na kapatid ni Lazarus na binuhay ni Jesus na sa patay ayon sa John 12:13. May dalang sisidlang, alabastro na puno ng napakamahal na pabango. Ibinuhos ito sa ulo ni Jesus habang siya ay nakaupo sa habag. Ito hindi sang-ayon ang mga alagad sa ginawa pagbuhos ng napakamahal na pabango kay Jesus. Nakasulat sa verse 8. Nagalit ang mga alagad nang nakita ang pagbuhos ng napakamahal na pabango kay Jesus. Ang tingin ng mga alagad ay aksaya lamang ang ginawa ng babae na si Maria. Sana ipinagbili ang pabango at ang pinagbilhan ng pera ay ibigay sa mga mahihirap. Sa alagad ng Diyos, mas mahalaga ang pera kaysa parangal sa Kanya. On the other hand, Jesus deserves our best worship. All glory belong to Jesus. Pinagsabihan ni Jesus ang mga alagad. Ito ay nakasulat sa verse 10 hanggang 12. Alam ni Jesus ang iniisip nila, kaya't sinabi niya, bakit ninyo ginugulo ang babaeng ito? Mabuting bagay ang ginawa niya sa akin. Sapagkat palagi ninyong makakasama ang mga dukha, ngunit hindi ninyo makakasama ako palagi. Verse 12, binuhusan niya ako ng pamago bilang paghanda sa paglibing sa akin. Ulitin ko, binuhusan niya ako ng pabango bilang paghahanda sa paglibing sa akin. Ayon kay Jesus, binuhusan siya ni Maria ng mamamahaling pabango bilang paghahanda sa nalalapit niyang kamatayan sa krus at paglibing sa Kanya. Marahil, hindi alam ni Maria ang tunay na dahilan kung bakit niya binuhusan ng pabango si Jesus. Kay Maria, binuhusan niya si Jesus ng pabango dahil sa lubos na pagmamahal at paggalang sa Kanya. Ngunit, sa kalooban at gabay ng Diyos, ginawa ni Maria ito bilang paghanda sa kamatayan, sa krus at paglibing kay Kristo. Tunay nga, mga kapatid, ginamit ng Diyos si Maria parang ihanda si Jesus sa kanyang pagpako at pagpamatay sa krus. In conclusion, sa tanong natin nung una, si Jesus Christ ba ay biktima ng mga pangyayari sa paghanda sa kanyang pagkapako at pagkamatay sa krus? O kaya, si Jesus Christ ba ay may kontrol sa lahat ng mga pangyayari sa paghanda? Sa napag-aralan natin sa Matthew 26, si Jesus Christ ay may kontrol sa lahat ng paghahanda sa kanyang pagkapako at pagkamatay. At ano-ano ang mga paghahanda sa pagpako at pagkamatay ni Kristo Jesus sa krus? Number 1, paghanda ni Jesus Christ. Number 2, paghanda ng mga namumuno ng Hudyo. At number 3 ay paghanda ni Mary. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ang lahat ng mga pangyayari sa mundo ay naaayon sa kanyang kalooban. Pati ang paghihirap, pagsakripisyo, pagdurusa, panghihiya, pagpako at pagkamatay ni Kristo na tunay na Diyos at tunay na tao ay naaayon sa kalooban ng Diyos sa ikabubuti ng kanyang mga pinili at tinawag. Kayo mga kaibigan
at ako. Kayo mga kapatid at ako. Magtiwala tayo lagi na si Kristo Jesus, anuman ang mangyari, at karanasan natin, katanggap-tanggap man o hindi sa ating pananaw, magtiwala tayo sa Diyos na lahat ito ay patungo sa ating kabutihan, ayon sa salita at pangako ng Diyos sa ikaluwalhati ng kanyang pangalan. Katotohanan nga, ang salita ng Diyos sa Proverbs 16 verse 9, ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Purihin ang Diyos. Tayo ay manalangin. Holy Heavenly Father, salamat Panginoon, at ikaw ay may kontrol sa lahat ng bagay. Panginoon, pati ang iyong pagkamatay, Panginoon, at sa pagpako, ito ay iyong kaloban at ito ay nangyari ayon sa iyong kagustuhan, ayon sa kalooban ng Diyos. Salamat, Panginoon. At Lord, dahil dito, kami ay naniniwala na walang nangyayari dito sa mundo, Panginoon, kung hindi naaayon sa iyong kalooban at sa iyong kagustuhan. Panginoon, salamat, O God, that indeed you are in control of everything. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Magandang umaga sa inyong lahat. Tayo ay nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang magandang mensahe sa atin sa araw na ito na ipinakaloob sa atin ni Pastor Rizal. Tunay nga na ang Diyos ang may-ari ng lahat. At dahil siya ang may-ari ng lahat, siya ay may kontrol sa lahat ng kanyang inilikha at sa lahat na nangyayari dati at sa lahat pa na nangyayari sa buhay natin. Alam ng Diyos ang kailangan niyang daanan at dapitin, ngunit hindi siya tumalikod at hinarap niya ito lahat upang lamang mailigtas tayo sa ating mga kasalanan. Ganyan tayo kamahal ng ating Diyos. At dahil ang Diyos ay may kontrol sa lahat, pati na rin ang ating mga ari-arian, dahil doon ibalik natin sa Kanya ang nararapat sa Kanya, ang ating mga ikapot at handog. Maaari mong i-deposito ang mga ikapot at handog gamit ang detalye na nakalaan ngayon sa ating screen. Maaari mo rin ipadala ang iyong ikapu sa pamamagitan ng GCash or Paymaya o ihulog ito sa santuwaryo ng ating simbahan. Kaya tayo po ngayon ay manalangin. Panginoon, maraming salamat dahil tunay nga na sa iyo lamang nanggagaling ang lahat ng aming biyaya. Ikaw ang may kontrol sa lahat ng nangyayari sa buhay namin. Wala kaming karapatan ipagmayabang kung ano man ang meron sa amin dahil kami lamang ay iyong inilikha. Ngunit inilikha niyo kami ng may labis na pagmamahal. We can only boast our riches in heaven. We can only boast our citizenship in you. Kaya Panginoon, sa pamamagitan ng aming pasasalamat, idinudulog namin sa iyo ang aming mga handog, na aming mga kaloob at ikapu. Marapatin mo pong tanggapin ang mga handog na ito bilang tanda ng pag-aalay ng aming sarili sa iyo. Maraming salamat. Ito ay panalangin namin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Good morning, church. We are inviting everyone to join us for our weekly Wednesday prayer service. The prayer focus for this Wednesday will be our ALS ministry, the Alternative Learning System Ministry for Out-of-School Youth. We'll be praying for the instructors and students, as well as our personal and church concerns. The service on November 25 is at 8 p.m. via Zoom, and the room opens as early as 7:30 p.m. for fellowship. Please contact the pastors, church staff, and the ministry leads for the meeting ID and password to join. But before we go to our other activities, we would like to give this special announcement. On November 12, Typhoon Ulysses battered widespread areas of the Philippines, including Calabarzon, Bicol, National Capital Region, Central Luzon, Cagayan Region, and Cordillera Region.
leaving several communities flooded and homes destroyed. Bread from Heaven Christian Fellowship, through the missions ministry, is appealing to all its members for prayers and cash donations to provide relief goods to the victims who are still struggling at this time. Whatever amount you can give will help buy food, rice, canned food, milk, bottled water, etc. The relief goods will be delivered by our mission partner, the Center for Community Transformation, directly to the victims of this calamity. The Bible says, "Bear one another's burden, and so fulfill the law of Christ." Galatians 6:2. Those who wish to donate in cash may send them through our church bank accounts. Please indicate in the transfer details that this is for the donations drive. You can see once more our church account numbers on the screen. So for those who wish to donate items in kind, please coordinate with our church staff through our administrator, Dr. Cora Santiago. To God be the glory. For our teens, ages 10 to 14, the next fellowship is scheduled for November 28, 3 p.m. We are encouraging you and your parents to join us online for fellowship and the study of God's Word. Please get in touch with our Teens Corps or our sister Cecil Arisgado for the details. For our young people, ages 15 and up, we are continuing our fellowship also this coming Saturday, November 28, 7:30 p.m. We are inviting you to join us online, so please contact our core group and Pastor Kyle Quevedo for the details via Zoom. So to end the announcements, we would like to show you our weekly online Bible studies, ministry fellowships, and doctrinal classes. You can also see the schedule on our church Facebook page. These are open to everyone. So please contact our pastors or those listed on the screen if you would like to join any one of our classes. God bless you and your family this week, and we pray you will stay safe. We will end the service with our closing prayer and benediction. Thank you. Tayo ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangwakas Panginoon, ay kami ay nananalangin sa iyo. Panginoon, salamat sa pagkakataon na binigay niyo sa amin na ikaw ay sambahin at marinig ang iyong salita. Panginoon, salamat sa pagbibigay mo sa iyong tigapagsalita ng special privilege na ipamahagi ang iyong salita. Salamat din, Panginoon, sa pagbubukas mo ng mga puso ng lahat ng mga nakikinig. Panginoon, salamat, O God, na ang kanilang narinig at itinanim sa kanilang mga puso ay panalangin, Panginoon, na ito ay iyong palaguin at ito ay magbunga ng fruit to everlasting. Salamat, Panginoon, at gawin mo ito parang ang mga buhay ng mga tao ay mabago at mabuhay ayon sa iyong kalooban at kagustuhan. Lord, salamat, Panginoon, sa lahat ng mga sumali sa worship service na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga nag-announce. Salamat, Panginoon, sa mga kumanta. Salamat, Panginoon, sa mga nanalangin. Salamat din, Panginoon,
sa mga nag-attend at nakinig dito sa worship service na ito. Panginoon, panalangin ko, nabasbasan mo sila. Bless them all, Panginoon. At Lord, panalangin ko sa iyo na lahat sila ay bigyan mo sila ng iyong basbas, bigyan mo sila ng proteksyon, bigyan mo sila ng provision, at bigyan mo sila ng lahat ng kanilang pangangailangan, O God. Lord, panalangin ko rin na Lord, sa gitna ng COVID-19 na ito, ay you protect every one of us, Father God. Protect lahat ng mga mananampalataya ng Bread from Heaven Christian Fellowship. Dahil ikaw, Panginoon, ang aming Panginoong Jesus ay aming shield. Ikaw ang aming panangga sa COVID na ito. Ikaw ang aming panangga sa lahat ng mga kalaban namin dito sa mundo. Salamat, Panginoon. Lord, tinataas ko din sa iyo, Panginoon, lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang mga birthdays at saka wedding anniversary. Salamat, O God, sa mga panahon, ay yung mga taon na binigay mo sa kanila. Panalangin ko na gawin mo ito, parang gamitin mo ito, parang sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan, at gamitin mo din ito, parang maipalago ang iyong kaharian. Lord, salamat din, Panginoon, sa mga magbibigay ng kanilang ikapo. Lord God, panalangin ko na i-bless mo sila, Panginoon. I-bless them more, katulad ng inyong pangako. At Lord, panalangin ko rin, Panginoon, na ang Bread from Heaven Christian Fellowship ay gagamitin lahat ng iyong mga kayamanan para sa iyong kaharian, para sa pagtulong sa aming mga kapwa na nangangailangan, lalo na, Panginoon, sa COVID-19 na ito at sa mga nasalanta ng mga sakuna dito sa aming bayan. Lord, panalangin ko rin, Panginoon, na sa mga nasalanta ng bagyo, Panginoon, sa lahat ng sulok ng Pilipinas, ay tulungan mo sila, bigyan mo sila ng kanilang pangangailangan, Panginoon, at you protect them, Father God, from various illnesses na kanilang mararanasan dulot ng pandemic na ito. So, Lord God, sa lahat ng tao, Panginoon, the living word of God upon each and everyone. Now, may the Lord of peace himself give you peace at all times, in every way. The Lord be with you all. The Lord be with your spirit. Grace be upon you. Walk in the Spirit always. Go into the world. Walk in the Spirit. Spread the word of God. Make Jesus known, and make Bread from Heaven Christian Fellowship also known to all the people. Lahat ito, Panginoon, ay aming panalangin in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. The